Grabe ang magiging trabaho ng NBI at ng Philippine National Police ngayong December at pagpasok ng bagong taon. Puro warrant of arrest ang kanilang ipapatupad. Kasi po, kinumpirm na po ni Ombudsman Remulla na ngayong December 15, malapit na po ito. May mga warrant of arrest ng lalabas laban daw po sa mga incumbent senador at malalaking kontraktor. Kaya kaagad-agad po nagbuo na ng task force monitoring ang Philippine National Police sa mga posibleng aarestuhin na kontraktor at politiko. Magtago man kayo o lumabas kayo ng bansa, mamomonitor kayo. Lalo na po itong Sara Vizcaya. Kasi yung asawa niya, kung di ako kakamali, nakakulong sa Senado yung kinontempt yun eh. Pero itong si Sara, nakakawala ito eh, yung Mrs. Vizcaya. Ngayon po ay meron ng ongoing monitoring. At ang balita ko, alam na, may idea na ang PNP kung saan ito pwede nilang puntahan sa oras na lumabas ang warrant of arrest para i-serve ito. So marami-rami po ito. O yung magugunita, Jinggoy Estrada, Villanueva, Bong Revilla, sino pa ba yan? Binay, Po, Escudero, dati at mga incumbent senador, inirekomenda ng kasuhan before Ombudsman ng ICI. At yan po ay formalidad na lang. Priority po ng Sandigang Bayan na sa oras na nakakatanggap sila ng mga ebidensya at kaso against politician at contractor engineer dito sa scam na ito, kaagad-agad merong evaluation gagawin at pag nakita ang probable cause, warrant of arrest. Katulad po ng ginawa doon sa unang ipinahil laban kay Saldico at ibang district engineer sa Mindoro. 3 days lang. After may file, after 3 days, nandyan na yung warrant of arrest. Kaya pag sinabi ni Boying Remulla, itong December 15, iilang araw na lang, maglalabas ng warrant of arrest, malaki po ang posibilidad na mangyari yan. Kasi alam nila, maganda po ang ugnayan dahil nga ng ating mga kinaukulan, whole of government approach. Dahil ang gusto ng taong bayan talaga ay makulong kahit sino. Kaya incumbent, former senador ay talagang huhulihin yan. Ang magandang balita para naman kay dating Senador Bong Revilla, nananawagan siyang ipagdasal siya, pero sabi niya hindi siya umalis, hindi siya magtatago, haharapin niya. Ayan, tama yan. Sige, ipakita mo yung tigas ng isang Caviteño. Na Caviteño rin ang magpapay ng kaso before Sandigang Bayan. Kasi si Remulla, taga Cavite. Si Remulla, dating gobernador. Yung sekretary ng DILG, dati rin gobernador. Itong si Bong Revilla, dati rin gobernador ng Cavite, bago yan naging senador. Ganon. Pero Caviteño, laban sa Caviteño. Pero hindi ho yan away. Yan ay pagpapatupad ng batas. Okay? Na paninindigan ng Remulla brother. Dahil si John Vic Remulla, sila ang tagapagpatupad ng warrant of arrest sa oras na mahuli. Tapos sila rin ang magkukulong at mangangalaga sa kulungan dahil under ni Remulla ang PNP, NAPOLCOM, Bureau of Jail and Management Penology, kaya kahit saan ikulong ang sino mang huhulihin, under pa rin ng batang Remulla. Kasi policeman o BGNP under ng DILG. Kaya napakatindi po ng combination ng magkapatid na ito sa pagsunod sa kanilang responsibilidad under the law. Ayan, okay? Walang personalan. Matindi. So, 6 o 7 senador, incumbent at former senador ang inaasahang mahuhuli at hulihin. Kasama ang mga big-time contractor ng mga diskaya at iba pa. Kasama rin si former Secretary Bonoan, former Secretary Cabral, former Secretary Bernardo, mga district engineer.
former Secretary, now Senator Villar. Ayun, Villar yan. Yan po yung mga pangalan. Tingnan natin, no? Yung nag-aabang, paano si Romualdez? Hindi ko natin alam. Pero hindi pa ho tapos yan. Dahil ang ating panghawakan, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido, basta may ebidensya, may pananagutan sa batas, kasuhan, ipakukulong. Yan ang statement ni Pangulong Marcos na sinasabi niyong mahinang presidente. Nagkamali kayo. Political will ang pinapairal. Yan ang kailangan nating Pangulo. Hindi nagmumura, hindi nagagalit, at ipinatutupad lang ang batas. Malayong malayo. Sa 2-5 ang PI pagmumura ay ginawa. Pero walang naipakulong. Isa lang ipinakulong, acquittal pa. Ito, Marcos administration at galaw, yung tinatawag natin, ulitin ko, whole of government approach. Walang pwedeng gumiba. Kulong ang dapat ikulong. Yung mga gunita, sabi ng Korte Suprema, bibigyan ng priority ang mga kasong ito. At yan ang ginawa ng Sandigang Bayan. Kung anumang dibisyon sa Sandigang Bayan, pag sila'y nagrarapol na matanggap ang mga kasong ito na recommendation at ipinail ng Ombudsman, galing sa ICI, galing sa Department of Justice, priority. At sa oras nga na merong probable cause na kanilang hinahanap, normal lang yon. Warrant of arrest. Kaya maraming trabaho. Pero tayo mga mamamayan, hindi lang tayo basta kumplena. Tulungan natin ang mga otoridad. Pagkilala nyo, nalaman nyo kung saan nagtatago yung wanted, may warrant of arrest, ituro nyo. 911 lang, napakabilis. 122 dito sa Quezon City, pero 911 nationwide na yan. Pag nakita nyo, nagtago sa kapitbahay nyo, itawag nyo sa 911, sasagot ng pulis, bahala ng pulis dyan. Yun namang nagkukupko doon sa wanted, kasama yung kakasuhan, iimbitahan sa presinto at pag napatunayan, obstruction of justice ang kaso. Kaya napakabigat. Huwag na huwag niyong kukonsintihin, huwag na huwag niyong pagtatakpan, huwag na huwag niyong itatago ang isang wanted or magiging wanted, senador, former senador, incumbent senador, mga engineer, kontraktor at kahit pa sino. Dahil kasama kayong huhulihin at kakasuhan. Ganyan po. Obstruction of justice. Mabigat pong kaso yan. Criminal case yan. Mabigat yan. Kaya para hindi kayo makasuhan, sa halip na inyong kupkupin, kahit kaibigan nyo, kahit kapatid nyo, kahit kamag-anak nyo, kahit anong utang na loob, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po ang nangyayari. Kaya pati kayo huhulihin. Pag sinabi niyo, kaya ko siya pinatulog dito at pinakain ko, tinira namin dito ng 1 linggo kasi ang laki ng utang na loob namin dyan. Kasi yan ay aming kumpare, yung aking anak, inaanak niyan. Hindi yun basihan, hindi yun tatanggapin ng korte, maniwala kayo. Obstruction of justice. Yung pa rin po. Mabigat yan. Kaya palaala, hindi pananakot, hindi tayo nagkukulang. Lagi kong pinapalala ito, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat ng mga Pilipino sa abroad. Kung kayo po sa mga Pilipino sa abroad, may alam kayo na kamag-anak na kinukupkup ng isang wanted o isang kriminal o isang pinagahat ng batas. Pag hindi niyo yan sinumbog at kinonsinti nyo, kawawa yung pamilya nyo. Makakasuhan din yan. Mahirap ang may kaso. Ha? Hindi ito pananakot, hindi ito takutan. Real talk lang. Dito sa aking mga channel. Kaya please like and share kayo. Huwag kayong umalis. Marami pa ho tayo mga binabantayan.